Sa gitna ng magulong syudad, kung saan ang ingay ng modernong mundo ay tila isang walang katapusang simponya. Naroon ang isang tahimik na cafe, ang Morning Brew. Dito nagsimula ang kwento ni na Clara at Ethan. Isang kwentong pinanday ng pagkunot ng noo, pag-ulan, selos at isang malaking pagbubunyag. Araw-araw bago pa man mag-umpisa ang tunay na ingay ng umaga, isang mamahaling sasakyan ang humihinto sa tapat ng Morning Brew. Araw-araw, mula doon ay lalabas si Ethan Revel, isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo, may-ari ng Revel Holdings, na ang opisina ay nakatayo lamang ng ilang bloke ang layo. At araw-araw, halos pareho ang kanyang ritual. Pumasok, umupo sa kanyang kinaugaliang pwesto sa sulok at maghintay kay Clara. Si Clara, isang dalagang may ngiti sa mga mata kahit gaano pa kadami ang trabaho, ay siyang nag-aasikaso kay Ethan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit simula nang una silang magkita, tila ba si Ethan ang kanyang personal na test of patience. "Good morning, Sir Ethan. Ang usual po?" Bati ni Clara, hawak ang menu pad. Kahit kabisado na niya ang order nito. "Clara," tugon ni Ethan. Hindi man lang tiningnan ang dalaga, abala sa pag-scroll sa kanyang tablet. "Kailangan mo pa ba talagang itanong yan? Hindi ba dapat alam mo na kung ano ang gusto ng mga regular na customer? Lalo na kung araw-araw na lang ako pumupunta dito?" Napangiti si Clara. Pasensya na po, sir. Confirm po ang inyong order, isang dark roast, walang asukal, extra hot, at sa ceramic mug, hindi sa paper cup. At siguraduhin mong hindi ito lukewarm ulit, tulad kahapon, Clara. Ayoko nakakainom ng kape na parang pinalamig na sabaw." Ang tinig ni Ethan ay puno ng pagkairita at pagkatikas. Tumango si Clara. "Makakaasa po kayo, sir." Pagbalik niya na may dalang kape, maingat niya itong inilapag sa mesa. Ngunit bago pa man niya bitawan ng tasa, humiyaw na si Ethan. Teka lang, Clara. Hindi ka ba naturuan kung paano maglagay ng tasa sa mesa? Bakit parang may lindol sa tuwing ilalapag mo ang kape? Hindi ba dapat dahan-dahan lamang? Hindi mo ba nakikita na halos tumalsik na ang kape sa aking puting coat?" Reklamo niya. Itinuro ang kape na hindi naman talaga natapon. Napapikit si Clara ng bahagya. Ngunit agad ding bumalik ang kanyang mahinahong tinig. "Pasensya na po, Sir Ethan. Mag-iingat po ako sa susunod." "Mag-iingat? Sa susunod? Hindi ba't dapat lagi kang nag-iingat? Anong klaseng serbisyo ba to?" Nilingon ni Ethan ang ibang customer na palihim na nagmamasid. "Sa dami ng cafe sa syudad na to, bakit pa ako rito nagtsatsaga?" Alam ni Clara na ang tanong na yon ay rhetorical. Hindi siya sumagot. Bagkus ay umalis na lamang upang asikasuhin ang iba pang customer. Araw-araw ganun ang eksena. Ang kaniyang coffee ay laging too hot or too cold or too bland. O kaya naman ay too strong. Ang tasa ay wrongly placed. Ang kutsara ay not polished enough. O ang serbisyo ay too slow o too fast. Sa tuwing wala na siyang maisip na reklamo, ibabato niya ang pinakamamahal niyang linya. "Waitress lang." "Clara, waitress lang. Hindi mo ba naiintindihan ang trabaho ng isang waitress? Serbisyohan mo ako na maayos. Huwag mo sabihin ang iyong opinyon at huwag mo akong titigan na para bang ako ang pinakamasamang tao sa buong mundo." Minsan ay diretso niyang sabi sa dalaga. Ngunit sa halip na magalit, si Clara ay lagi mahinahon. Ang kaniyang mga mata lamang ang nagsasabi ng kaniyang pagod, ngunit ang kaniyang bibig ay laging nakangiti at ang kanyang tinig ay laging profesional. "Opo, Sir Ethan, paumanhin po." Ang kanyang kalmadong reaksyon ay lalo namang nagpapainit ng ulo ni Ethan. Para sa kanya, ang kawalan ng reaksyon ni Clara ay isang forma ng paglaban. Isang pahayag na hindi siya apektado ng kanyang mga pangungutya. "Bakit hindi ka man lang nagagalit, Clara?" Tanong minsan ni Ethan sa halip na reklamo. "Hindi ka ba napipikon sa akin? Lahat ng tao ay napipikon sa akin." Ngumiti si Clara.
Bakit po ako magagalit, Sir Ethan? Trabaho ko po ang magbigay ng maayos sa serbisyo. At kasama po sa serbisyo ang pagiging mahinahon sa lahat ng uri ng customer. Mahusay! Sarkastikong tugon ni Ethan. Kaya hindi mo man lang ako iniisip, hindi ba? Dahil isa lang ako sa lahat ng uri ng customer mo. Nagulat si Clara sa sinabi ni Ethan. Para bang may ibang ibig sabihin ang kaniyang mga salita. Ngunit bago pa man siya makasagot, ibinaling na ni Ethan ang atensyon sa kanyang tablet. At muling nagbalik sa dati nilang setup. Ang supladong customer at ang pasensyosang waitress. Sa loob-loob ni Clara, umaasa siyang darating ang araw na titigil na si Ethan sa kanyang mga reklamo. Umaasa siyang darating ang araw na makikita niya ang mundo sa parehong paraan na nakikita niya, na may konting kabaitan at pag-unawa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, tila ba malabo pa sa kape ni Ethan ang araw na yon. Sa tingin mo, nagpapapansin lang siya sa akin? Bulong ni Clara sa kanyang kasamang barista, si Ben, habang naglilinis ng makinang pangkini. Nako Clara, huwag kang assuming, sagot ni Ben sabay tawa. Pero kung ako sa'yo, ibubuhos ko sa kanya yung mainit na kape niya, yabang-yabang. Baka nga, sagot ni Clara, may malalim na buntong hininga. Baka nga nagpapapansin lang siya, pero hindi ko alam kung bakit eh. Pero may kung ano nagsasabi sa akin na hindi siya masamang tao. Siguro hindi lang siya marunong magpakita ng kabaitan. Sa bawat pag-iwan ni Ethan sa cafe, isang bagong kape ang naiuuwi ni Clara. Isang kape na hindi niya in-order. Ngunit laging may kasamang malaking tip na nakatago sa ilalim ng tasa. Isang maliit na misteryo na nagpapaisip kay Clara kung sino nga ba talaga si Ethan Revell. Isang gabi matapos ang isang mahabang shift, bumuhos ang malakas na ulan. Kulog at kidlat ang nagsilbing musika ng kalangitan habang si Clara ay nagbibisikleta pa uwi. Ang kanyang luma ngunit mapagkakatiwala ang bisikleta ang kanyang laging transportasyon. At sa kabila ng lamig at pagod, isang ngiti ang nananatili sa kanyang labi. Kaya mo yan, Clara, bulong niya sa sarili habang pinipilit na igiya ang bisikleta sa madilim at maputik na kalsada. Sa isang liblib na bahagi ng kalsada, malayo sa mga ilaw ng syudad, nakita ni Clara ang isang sasakyan na nakahinto sa gilid. Ang hazard light nito ay kumikislap-kislap, sumisira sa kadiliman. Sa una, pinili niyang ipagpatuloy ang pagpedal. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ang sitwasyon. Paglapit niya, halos bumagsak ang kanyang panga. Ang taong nakatayo sa labas ng sasakyan, basang-basa ng ulan at halatang naiirita. Walang iba, kundi si Ethan Revell. Sir Ethan? Gulat na tanong ni Clara habang pinupunasan ang muka gamit ang likod ng kanyang palad. Nagulat din si Ethan nang makita si Clara. Clara, anong ginagawa mo rito? At bakit nakabisikleta ka? Hindi ba dapat ay nasa bahay ka na? Sir, bakit parang hindi ka man lang nagulat na makita ko rito? Nasiraan ako ng sasakyan, sagot ni Ethan na tila nawala ang kanyang karaniwang tikas. Nakikita ko po, sir. Ako po ang dapat nagtatanong, sir, di ba? Gabing-gabi na po at umuulan. Bakit hindi pa po kayo nakakauwi? Sagot ni Clara, hindi man lang pinansin ang mga pasaring ni Ethan. Malayo pa ang bahay ko at mukhang ayaw nang umandar ng sasakyan ko. Hindi ko rin matawagan ng driver ko, wala akong signal dito. Paliwanag ni Ethan na tila hirap na hirap magpaliwanag sa isang waitress lang. Sa kabila ng lahat ng panunukso at pagmamataas ni Ethan, hindi nag-atubili si Clara. Nakita niya ang isang taong nangangailangan ng tulong at hindi niya kayang baliwalain yon. Halika po, Sir Ethan. Mukhang matatagalan po ang pagkuha ng tulong dito. May maliit po akong alam na kainan na malapit lamang dito. Doon po muna tayo sumilong. Aya ni Clara. Kahit na nanginginig na siya sa lamig.
Nagdalawang isip si Ethan. Sa kainan, hindi ba mamumukha ako ng mga tao doon? At anong sasabihin nila na kasama ko ang, ikaw? Hindi po tayo papansinin ng mga tao doon, sir. Pawang magsasaka, trabahador po ang madalas doon. At kung sakali man, ano naman po ang masama sa magkasama tayo? Pareho po tayong tao na inabutan ng ulan at nasira ng sasakyan. Mariing tugon ni Clara, pero may ngiti pa rin sa labi. Tuluyang napaamo si Ethan. Wala siyang ibang pagpipilian. Maingat niyang inilawit ang bisikleta ni Clara at dahan-dahang lumakad sila sa dilim. Habang si Clara ay nagpahiram ng kaniyang payong kay Ethan. Pero paano ka? Tanong ni Ethan, hawak ang payong. Ito ang unang beses na nagpakita siya ng pag-aalala para kay Clara. Kaya ko po, sir. Sanay na po ako sa ulan. Sagot ni Clara na tila walang pakialam sa pagkabasa. Nakarating sila sa isang maliit na kainan na tinatawag na Cups Carinderia. Ito ay isang simpleng lugar. Ngunit puno ng init at amoy ng bagong lutong pagkain. Agad silang sinalubong ng may-ari. Clara, anak! Bakit basang-basa ka? Ani Aling Nena ang may-ari. At sino ang kasama mo? Kumain na po ba kayo, Sir Ethan? Tanong ni Clara habang hinahagilap ang pinakamalaking tuwalya na nakita niya para kay Ethan. Kainin mo muna yan, sir, para hindi ka ginawin. Utos ni Clara habang inilalagay ang mainit na sabaw sa harap ni Ethan. Hindi kumain si Ethan. Nakatingin lamang siya kay Clara habang ito ay kausap ni Aling Nena. Nagpapaliwanag ng nangyari. Nakita ni Ethan ang ibang panig ni Clara. Ang pagiging mapagkalinga, ang pagiging totoo, ang pagiging may puso. Ang kanyang mga mata ay sumisikat sa kabaitan kahit na basang-basa siya at pagod. Bakit ka nakatingin sa akin? Tanong ni Clara matapos siyang maupo sa tapat ni Ethan. Wala, sagot ni Ethan. Agad na ibinaling ang tingin sa sabaw. Ang pangit ang pakiramdam na ganito. Walang magawa, walang signal, walang magawa. Tapos makikita mo ang isang waitress na sobrang kalmado sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ngumiti si Clara. Masasanay ka rin po, sir. Hindi po lahat ng oras ay nasa kontrol natin ang lahat. Tahimik silang kumain. Sa bawat subo, naramdaman ni Ethan ang init ng sabaw at ang init ng kabaitan na ipinakita ni Clara. Ang inis na matagal nang nananahan sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng paghanga. Nagulat siya sa sarili niya. Salamat, Clara. Mahinang wika ni Ethan bago sila umalis matapos dumating ang kanyang driver. Salamat sa tulong at sa pagsama. Ngumiti ng malawak si Clara. Walang anuman po, Sir Ethan. Mag-iingat po kayo pauwi. Simula noon nagbago si Ethan. Hindi na siya ganun kasuplado. Hindi na siya nagrereklamo. Sa katunayan, madalas na siyang nagtatanong ng mga personal na bagay kay Clara. Kumusta ang bisikleta mo, Clara? Ayos lang po, Sir Ethan. Nagpalit lang po ako ng gulong. Bakit ka pala naglalakad ngayon? Hindi ba't dapat ay nakabisikleta ka? Ibinenta ko po, sir. Kailangan ko po ng pera. Bakit may binenta? Hindi ba't yan ang transportasyon mo pa uwi? May emergency po kasi sa amin, sir. Kailangan po ng kapatid ko ng gamot. Sa bawat sagot ni Clara, unti-unting nakikita ni Ethan ang katotohanan na ang babaeng tinawag niyang waitress lang ay isang babaeng may malalim na puso, matatag ang loob at higit sa lahat, kayang magsakripisyo para sa pamilya. Hindi lang simpleng paghanga ang kanyang nararamdaman, kundi isang bagay na mas malalim pa. Si Isabel Montes ay isang babae na nakasanayan ng makuha ang lahat ng kanyang gusto. Matalino, maganda at sa mata ng lipunan, karapat-dapat para kay Ethan Revel. Matagal na niyang pinapangarap na makasal kay Ethan at sa kanyang isip, sila ang perfect match.
Kaya naman nang mapansin niyang madalas nang nakikipag-usap si Ethan sa hamak na waitress, umakyat ang selos sa kanyang ulo. Ethan? Sabi ni Isabel, isang hapon habang nagkikita sila sa isang fancy restaurant. Napansin ko na lagi ka nang nasa morning brew at parang mas matagal ka na sa loob. May bago ba silang menu? Wala naman. Casual na sagot ni Ethan, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. May konting kausap lang ako doon. Sino naman? Tanong ni Isabel, may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Ang barista? Ang may-ari? O baka naman ang waitress? Tumingin si Ethan kay Isabel. Anong problema doon, Isabel? Kaibigan ko na si Clara at hindi siya basta waitress lang. May pangalan siya. Nagulat si Isabel. Clara? May pangalan? Hindi niya akalain na aabot sa ganon ang pakikipag-ugnayan ni Ethan sa isang babae na sa tingin niya ay walang pinag-aralan at walang pinanggalingan. Kaibigan? Ethan, wag mong sabihin na nahulog ka sa isang ordinaryong babae na nagsiserve lang ng kape. Hindi mo ba nakikita ang estado mo? Ang estado natin. Anong sasabihin ng mga tao? Maring sabi ni Isabel, sa tono na tila nagpapayo. Hindi mo naiintindihan, Isabel. Sagot ni Ethan. Ramdam ang irita. Clara is different. She's real. Ang mga salitang yon ang nagpatindi ng galit at selos ni Isabel. Hindi niya hahayaang sirain ng isang waitress lang ang kanyang mga plano. Gumawa siya ng isang masamang plano para hiyain si Clara at ilayo sa kanya si Ethan. Alam mo, Ethan? Sabi ni Isabel, biglang nagiba ang tono. May isang charity ball na gaganapin sa susunod na linggo. Isang high society event. Gusto ko ikaw maging date ko. Charity ball? Nag-atubili si Ethan. Hindi siya mahilig sa ganong uri ng pagtitipon. Oo, para sa may mga batang may sakit. Gusto ko sumama kay Ethan. Malaki ang may tutulong natin doon. Pilit ni Isabel, may bahid ng panunukso sa boses. Pumayag si Ethan. Hindi alam ang tunay na motibo ni Isabel. Ang plano ni Isabel ay simple, ngunit masama. Gamit ang kanyang koneksyon, nalaman niyang ang catering team na magseserbisyo sa charity ball ay ang Morning Brew Cafe, kung saan nagtatrabaho si Clara. Perfect! Ngumiti si Isabel, na may nakakakilabot ng ngiti. Ito ang perfectong pagkakataon para ipakita sa kanya kung saan siya naroroon. At para makita ni Ethan na hindi siya bagay sa mga ganitong klase ng tao. Sa mga sumunod na araw, binalangkas ni Isabel ang bawat detalye. Kinausap niya ang ilang kaibigan. Nagplano ng mga eksena. Ang kanyang plano ay ipahiya si Clara sa harap ng mga elitista sa pamamagitan ng pagpapabuhos ng wine sa damit nito at pagtawag dito ng gold digger na gustong umakyat sa lipunan gamit si Ethan. Siguraduhin mong nakaredy ang camera mo, Sandra, ha? Bulong ni Isabel sa kanyang kaibigan habang pinaplano ang kanyang maitim na balak. Samantala, abala si Clara sa paghanda para sa catering event. Ito ang pinakamalaking event na na-cater ng Morning Brew, kaya naman, excited silang lahat. Hindi niya alam na ang gabing yon ay magiging isang malaking pagsubok sa kanyang pagkatao. Kaya natin to, Ben! Masayang sabi ni Clara sa kanyang kasamang barista. First big event natin. Sana lang walang dumating na suplado na magrereklamo sa wine na isa-serve natin. Biro ni Ben na may sulyap kay Clara na ang ibig sabihin ay si Ethan. Ngumiti lang si Clara. Hindi niya alam na ang supladong customer na yon ay magiging saksi sa isa sa mga pinakamalaking gabi sa kanyang buhay. Ang gabi ng High Society Charity Ball ay kasing ganda ng inaasahan. Ang ballroom ng Grand Atlantis Hotel ay napuno ng naglalakihang chandelier, mamahaling dekorasyon at mga piling tao sa lipunan.
Suot ang kanyang pinakamagandang bestida. Nakasabit sa braso ni Ethan, si Isabel ay naglalakad na punong-puno ng tikas. Sa isang sulok, si Clara ay abala sa paghahanda ng mga inumin. Suot ang kanyang puting uniform ng catering team. Ramdam niyang kaba, ngunit laging nariyan ang kanyang profesionalismo. Napansin niya si Ethan na kasama si Isabel. At kahit may bahid ng lungkot sa kanyang puso, nginitian niya lang ang dalawa. Ang ganda ng ngiti ni Clara, hindi ba? Bulong ni Ethan kay Isabel, na tila hindi alam ang masamang balak ng kasama. Talaga? Hindi ko napansin. Sagot ni Isabel. May ngiti ngunit may nakatagong pagkamuhi. Dumating ang pagkakataon na pinakahihintay ni Isabel. Lumapit si Clara upang mag-serve ng wine sa mesa nila. Habang inilalapag ni Clara ang baso, aksidente itong nasagi ni Isabel, dahilan upang matapon ang pulang wine sa puting bestida ni Clara. Nako! Waitress! Hindi ka ba nag-iingat? Sigaw ni Isabel na tila nagulat. Ngunit may nakakasuklam ng ngiti sa labi. Nagulat si Clara. Paumanhin po, Ma'am Isabel. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? O sadyang gusto mo lang mapansin? Gusto mo bang mag-attract ng mga mayayamang lalaki rito? Bulyaw ni Isabel na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naroroon. Tingnan mo ang damit ko. Sinira mo. Isa kang pabigat. Hindi ka ba nahihiya na rito ka nagsaserbisyo sa harap ng mga taong may pinag-aralan at may pinanggalingan? Lahat ng mata ay nakatuon kay Clara na nakatayo, basang-basa ng wine at namumula sa hiya. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman, nagtatawanan. Naramdaman ni Clara ang pagkapahiya, ang pagkababa ng kanyang dignidad. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Pilit na paliwanag ni Clara, ngunit pinutol siya ni Isabel. You don't belong here, waitress! Go back to cleaning tables! Ang kapal ng mukha mong magpantasya na makakasama ka sa aming mundo? Gold digger ka! Ginagamit mo si Ethan para umakit sa lipunan! Sigaw ni Isabel. Itinulak pa si Clara ng bahagya. Nagulat si Ethan sa mga sinabi ni Isabel. Hindi niya akalain na aabot sa ganun ang pagiging masama ng dalaga. Ngunit bago pa siya makapagsalita para ipagtanggol si Clara, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang matandang lalaki. Marilag ang tindig na may kasamang 2 bodyguard. Siya ay walang iba kundi si Chairman Rodrigo Montenegro, ang kilalang chairman ng Montenegro Group. Isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Nagkaroon ng malaking katahimikan sa ballroom. Lahat ay nagulat, lalo na si Isabel na agad na tumahimik. Ngunit sa halip na magalit o manermon, lumapit ang chairman kay Clara na basang-basa at pinahiya. Inabutan niya ito ng isang mamahaling coat at maingat itong isinuot kay Clara. Clara, apo! Nagsalita ang chairman. Ang tinig nito ay malakas, ngunit may bahid ng pagmamahal. Ayos ka lang ba? Nagulat si Clara. Lolo, anong ginagawa niyo rito? Humarap ang chairman sa buong audience. Paumanhin sa abala, mahal ko mga kaibigan. Ngunit sa tingin ko, oras na para ihinto ang komedya na to. Binalingan niya si Clara na nakatayo na ngayon. Balot ng mamahaling coat at hindi pa rin makapaniwala. I think you've learned enough from the bottom, my heiress. It's time to take your place as the CEO ng Montenegro Group. Isang kolektibong pagkabigla at bulungan ang pumuno sa ballroom. Ang lahat ay natulala. Ang waitress lang na si Clara ay ang tagapagmana ng Montenegro Group. Ang babaeng pinahiya ni Isabel ay ang anak ng may-ari ng halos lahat ng real estate sa syudad, pati na ang building kung saan naroon ang opisina ni Ethan. Lalo na si Ethan, hindi siya makapaniwala. Ang babaeng madalas niyang tarayan,
Ang babaeng pinagmura niya, ang babaeng ipinagtanggol niya laban kay Isabel, ay ang may-ari pala ng cafe kung saan siya nagkakape. At higit sa lahat, ang magiging CEO ng conglomerate na gumagawa ng kanyang mga opisina. Ang kanyang mundo ay tila bumaliktad. Si Isabel naman ay tuluyang namutla. Ang kanyang plano na ipahiya si Clara ay bumalik sa kanya ng 1,000 beses. Ang kanyang reputasyon ay nawasak sa isang iglap. Ang waitress na yon ay mas mataas pa sa kanya sa lipunan. Lolo? Narinig ni Clara ang kanyang sarili habang ang luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang pisngi. Oras na po. Dumating na ang araw na makikita mong iyong halaga. Hindi bilang isang waitress, kundi bilang isang leader. At hindi lang sa pamilya natin, kundi sa buong mundo. Dagdag pa ng chairman, may ngiti sa labi. Ang gabi na dapat ay isang kasikatan para kay Isabel ay naging isang bangungot. At ang gabi na dapat ay kahihiyan para kay Clara ay naging kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang sumunod na araw ay umalingaw-ngaw sa buong syudad ang balita ng Grand Reveal. Ang waitress lang ng Morning Brew ay ang tagapagmana ng Montenegro Group. Ang kwento ay naging viral at ang pangalan ni Clara ay naging usap-usapan. Si Ethan sa kabilang banda ay nahiya sa kanyang nakaraang inasal. Hindi siya makatingin sa salamin. Ang kanyang mga salita at gawi kay Clara ay bumalik sa kanya. Masakit at nakakahiya. Hindi niya alam kung paano siya haharap kay Clara. Boss, balita ko si Clara. Si Chairman Montenegro pala ang lolo niya. Sabi ng kanyang sekretarya na hindi alam ang tensyon sa pagitan nila. Sino nagsabi sa iyo niyan? Tanong ni Ethan. Buong syudad na po, boss. Nasa lahat ng social media at balita. Nandun po kayo sa event. Alam niyo po yan, hindi ba? Napaupo si Ethan sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung paano haharap sa sitwasyon. Sinubukan niyang lumayo kay Clara. Umasa nakakalimutan na lamang siya nito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya kayang baliwalain ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Makalipas ang ilang araw, isang text message ang dumating sa telepono ni Ethan. Sir Ethan, pwede po ba tayong mag-usap? Sa dating cafe po. Sana po makapunta kayo. Clara. Mabilis siyang nagtungo sa Morning Brew. Pagdating niya, doon pa rin si Clara. Nakaupo sa dating pwesto niya. May hawak na tasa ng kape. Ngunit ngayon, hindi na siya naka-uniform. Nakasuot siya ng isang simpleng dress. Ngunit ang kanyang aura ay nagbago. Mas matapang, mas confident. Ngunit nanatili ang kanyang kabaitan. Nag-atubili si Ethan. Clara, upo po kayo Sir Ethan. Malumanay na sabi ni Clara. Gusto ko lang po sanang kausapin kayo. Umupo si Ethan. Ang kanyang puso ay kumakabog. Clara, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko at ginawa ko sa iyo. Sa pagtawag sa iyo ng waitress lang, sa pagrereklamo, sa pagpapahiya ko sa iyo. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad para sa lahat ng yun, pero sana mapatawad mo ako. Ngumiti si Clara. Sir Ethan, matagal na po kitang pinatawad. Alam ko pong hindi kayo masamang tao. Ang totoo po niyan, ang pagiging waiter, ang isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay. Natutunan ko po na hindi pera ang mahalaga. Hindi ang estado ng isang tao, kundi ang karakter. Ang kabaitan, ang respeto, ang pag-unawa, yun po ang tunay na kayamanan. Lalong nahiya si Ethan. Alam kong hindi na kailangan pang magtrabaho, Clara. Pero bakit ka pa nandito? Mahal ko po ang lugar na to, Sir Ethan. At mahal ko po ang mga tao rito eh. Ang lolo ko, gusto lang na maranasan ko ang buhay sa baba.
para mas maintindihan ko ang mga tao. At nagpapasalamat po ako sa kanya dahil doon kita nakilala. Sagot ni Clara, may malalim na tingin kay Ethan. Simula noon nagbago ang lahat. Si Isabel ay tuluyang nawala ng reputasyon. Ang kanyang pamilya ay hinarap ang pagkalugi ng kanilang kumpanya dahil ang Montenegro Group ay hindi na sila tinulungan. Ang kanyang pagmamataas ay bumalik sa kanilang husto. Si Ethan naman ay nagbago ng husto. Naging tapat siyang mangingibig. Ang kanyang paghanga kay Clara ay lumalim. At ang kanyang pagmamahal ay naging totoo. Madalas silang nagkikita, hindi na sa cafe, kundi sa iba't ibang lugar. Nag-uusap ng matagal at unti-unting lumalim ang kanilang relasyon. Ito ay isang pag-ibig na nagmula sa isang masamang umpisa. Ngunit naging isang magandang kwento. Sa huli, umamin si Ethan ng kanyang damdamin. Clara, sabi niya, isang gabi sa isang pribadong hapunan. Simula nang makita kita sa ulan at sa kainan, nakita ko yung tunay na ikaw. At doon, totoo lang, nahulog ako. Nahulog ang loob ko sa'yo. Gusto ko magbago para sa'yo. Gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Kung papayagan mo lang ako. Isang taon matapos ang grand reveal, nagtapos ang kwento sa isang eksena kung saan si Ethan naman ang nagseserve ng kape kay Clara sa kanilang sariling bahay. Ang kanilang bahay ay puno ng init, pagmamahal at pag-unawa. Extra hot, walang asukal, sa ceramic mug at inilapag ng dahan-dahan, Miss CEO. Biro ni Ethan habang inilalapag ang tasa ng kape sa harap ni Clara na nakaupo sa sofa. Ngayon may konting kaba sa tono niya. Ngumiti si Clara. Perfect, Mr. Revell. Natuto ka na nga. May kasama pa pala. Dagdag ni Ethan habang lumuhod sa harap ni Clara. Ibinuka niya ang maliit na kahon na hawak niya. Sa loob nito ay isang kumikinang na singsing. Clara Montenegro. Nagsimula si Ethan habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Mula sa pagiging supladong customer, naging tapat ako mangingibig. Mula sa pagiging isang waitress, ikaw nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Gusto kong maging iyong asawa. Gusto kong maging bahagi ng bawat umaga mo. Will you marry me, Miss CEO? Napaluha si Clara. Oo. Oo, Ethan. Oo. Ang kanilang kwento ay patunay na ang pag-ibig ay hindi nakikita sa estado o kayamanan, kundi sa kabaitan ng puso. At minsan, ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa isang tasa ng kape at isang supladong customer. Hanggang dito na lamang po. Kung kinilig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share. Ito ang Ever After Tales, tahanan ng mga kwentong nagtatapos sa minahal kita. Hanggang sa susunod nating love story.